Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Naranasan mo na bang magtiwala sa isang tao pero sa huli, ikaw ay inabuso at niloko pa? Sa ating ang kwento ngayon, talakayin natin ang nakakalungkot na sinapit ng dalawang mga pamilya. Ang kanilang mga buhay nga ay nagtapos sa isang iglap dahil sa brutal na paraan. Subalit ang mas nakakalungkot pa sa storyang ito, ang mga nasa likod ng nangyaring krimen ay kanila mismong mga kamag-anak at itinuturing na pamilya ng mga naging biktima. Para nga sa una nating kwento, kilalanin natin ang pamilya Nainggolan na residente ng West Java, Indonesia. Ang padre de pamilya nga ay kinilalang si Deperum Nainggolan, 30 years old, at ang ilaw naman ng tahanan ay si Maya Baru Ambarita, 37 years old. Si Deperum ay isang mekaniko habang si Maya naman ay may-ari ng isang karinderya. At taong 2012 nang nag-cruise nga ang landas ng mag-asawa. Mula nang nagkakilala, nagkamabutihan na nga sila at nagkaroon ng isang relasyon. At makalipas nga ang isang taon nang ikinasal na sina Deperum at Maya. At nang sumunod naman na taon, nagdalang tao si Maya at nanganak ng isang babae. Pinangalanan niya itong Sarah. At lumipas pa nga ang 2 taon nang nabiyayaan muli sina Maya at Deperum ng isang anak na lalaki. Pinangalanan nila itong Arya. At dahil nga sa pagsusumikap na mag-asawa, nakapagpatayo sila ng sarili nilang bahay. Nagkaroon na din si Deperum ng sarili niyang motor repair shop. Habang si Maya naman ay nagkaroon ng isa pang branch ng kanyang karinderya. Pangarap nga na mag-asawa na mapag-aral ang kanilang mga anak sa magandang kolehiyo nang sa gayon ay magkaroon sila ng magandang buhay. Mula nga noon, nakilala na ang mag-asawa bilang matulungin. Madalas sila nagpapautang sa kanilang mga kamag-anak o kapitbahay. Marami ngang natutulungan sina Maya at Deperum. At isa na nga dyan ay ang ampon ng pamilya ni Maya na si Haris Senamora, 30 years old. Si Haris ay batang naligaw noon sa lugar ni Maya. At kalaunan, inampun nga ang lalaki ng mga magulang ni Maya na mabubuting tao din. Pinag-aral nga nila si Haris subalit mas gusto ng binata na magtrabaho. At nang pumanaw na nga ang mga magulang ni Maya ng taong 2016, si Haris ay tumira na sa bahay ni Maya. Si Haris na rin ang tumutulong sa karinderya ni Maya at nagsilbing kasambahay sa bahay. Paminsan-minsan naman nakakatulong din ni Deperum si Haris sa motor shop na meron ang lalaki. At naging maganda naman ang takbo ng relasyon ng mag-asawa kay Haris. Pero sadyang may pagkapilyo ang binata at kalaunan nga, si Haris ay naging sakit na ng ulo ng mag-asawa. Kapag nakakahawa kasi si Haris ng pera, ito ay kanyang pinang-iinom o pinangsusugal lamang. Nung una, iniintindi nga na mag-asawa ang bisyo ng kanilang kaanak. Subalit kalaunan naging malaking problema na ito para sa mag-asawang Maya at Deperum. Imbes kasi na makatulong si Haris sa mga negosyo na mag-asawa, dagdag pa si Haris sa stress ni Maya at Deperum. Sapagkat kapag nalalasing ang lalaki, madalas itong mapaaway. Napapasok na din sa gulo si Haris kapag natatalo siya sa sugal dahil pakiramdam nga ng binata, siya ay dinadaya na ng kanyang mga kalaro. At taong 2017, nang binigyan nga ni Maya at Deperum si Haris ng ultimatum na kung hindi siya magpapakatino, ay palalayasin na siya na mag-asawa sa kanilang tahanan. At dahil wala namang pamilya si Haris, wala siyang matutuluyan kung palalayasin siya na mag-asawa. Ang ibang kamag-anak naman ni Maya ay maliit lamang ang bahay, kaya hindi nila mapapatira ang ampong si Haris.
Humingi naman ng patawad si Haris kina Maya at Deparum at ang binata nga ay nangako na siya ay magbabago na. Binigyan naman na mag-asawa ng isa pang pagkakataon ang lalaki. At bukod nga sa pagtulong sa mga negosyo ni Maya at Deparum, si Haris na ang inatasan ni Maya na maghatid sundo sa kanyang mga anak na pareho nang nag-aaral. Sa mga unang buwan, nakita naman na mag-asawa ang pagbabago kay Haris. Dahil dito, dinagdagan nga nila ang pera na ibinibigay nila sa binata kapalit ng kanyang serbisyo sa kanilang pamilya. Ngunit ng October 2018, isang insidente ang naging dahilan para muling magalit ang mag-asawa kay Haris. Nakaligtaan kasing sunduin ng binata ang kanyang mga pamangkin sa eskwelahan. Kaya naman sina Sara at Arya ay umuwi na mag-isa at naglakad na 30 minutes pa uwi ng kanilang bahay. Subalit gabi na ng mga oras na iyon at naaksidente nga sa daan ang magkapatid. Sugatan ang dalawa at agad na isinugod sa ospital. Mabuti na nga lamang at mababaw lamang ang mga sugat na kanilang tinamo. At nang nakauwi na nga sina Maya at Deparum kasama ang kanilang mga anak sa kanilang tahanan, naabutan nila si Haris na lasing na lasing. Galit na galit nga si Maya sa kanilang ampon dahil muntik nang mapahamak ang kanyang mga anak. Kaya naman, tuluyan nang pinalayas ni Maya si Haris sa kanilang tahanan. Ngunit nakiusap naman ang lalaki sa kanyang ate. Sinabi nga ni Haris na kahit hindi na siya sahuran, basta dun pa din siya titira sa bahay na mag-asawa ay okay lamang sa kanya. At ang mawain nga na sina Maya at Deparum ay pumayag at muling pinagbigyan si Haris. Pero sa pagkakataon na ito, hindi na binigyan ng pera ng mag-asawa si Haris para wala na itong ipangsusugal o pang-iinom ng alak. Mula nga noon, madalas na ding pagsalitaan ng masama ni Maya si Haris. Mga salitang tulad na lamang ng palamunin, tamad at walang kusa. Unti-unti namang dinamdam ni Haris ang mga salitang ito. At dito na nga siya nagsimulang magtanim ng galit sa mag-asawa. Kaya naman isang plano ang binuo ni Haris laban sa mga taong kumupkop sa kanya. At November 12, 2018, nang muling napagsabihan ni Maya si Haris dahil late na naman nitong nakuha sa supplier ang mga gulay at karne para sa karinderya. At sa pagkakataong ito, nagbitaw muli ang ginang ng masasakit na salita kay Haris. Para kay Haris, sukdulan na ang pang-aapi sa kanya ni Maya kaya kailangan niya ng maghiganti. At November 13, 2018 ng madaling araw, nang isinagawa nga ni Haris ang kanyang masamang plano. Mula sa kanyang maliit na kwarto, naglakad si Haris papunta sa bahay ni Maya at Deparum, dala ang isang matigas at bakal na gamit. Pinasok ni Haris ang kwarto na mag-asawa. Halinhina na pinokpok ni Haris sina Maya at Deparum, dala ang matigas na bagay. Ang mag-asawang natutulog noon ay hindi na nagawang makapanlaban pa sa lalaki. Nagising naman sa ingay ang magkapatid na si Sara at Arya. Tinanong nga na magkapatid ang kanilang tito kung ano ang ingay mula sa kwarto ng kanilang mga magulang. Sumagot na lamang si Haris at sinabing may inayos siya sa kwarto ni Maya at Deparum. Hinatid pa nga ni Haris ang dalawang bata sa kanilang kwarto at pinatulog ang mga ito. At dahil nga sa tindi ng mga pinsalang tinamo ni Maya at Deparum, agad silang binawian ng buhay. Pagkatapos, pumasok muli si Haris sa kwarto ng mga anak na mag-asawa. Sa pagkakataong ito, walang awang sinakal ni Haris ang magkapatid na Sara at Arya. Agad namang binawian ng buhay ang magkapatid. Matapos ngang isagawa ang nangyaring krimen, ninakaw ni Haris ang pera ni Maya at Deparum na nagkakahalaga ng 50,000 pesos, ang kanilang mga alahas at relo,
maging ang susi ng kotse na mag-asawa. At dali-dali nga tumakas si Haris sakay ng kotse. Nang nakarating na si Haris sa isang probinsya, iniwan niya ang kotse sa isang kalye dahil walang gustong bumili nito. At kinabukasan, isang empleyado naman ni Maya ang nakadiskubri sa malagim na sinapit ng pamilya Nainggolan. Nagtaka kasi ang nasabing empleyado nang wala pa din sa karinderya si Maya, kaya naman nagtungo siya sa bahay ng kanyang amo. Napalabas na nga lang ng bahay sa sobrang takot ang babae nang nakita niya ang wala ng buhay na labi ni Maya at Deparum. At dali-dali namang humingi ng tulong ang empleyado ni Maya. Agad namang dumating ang mga ambulansya at mga pulis sa crime scene. At naging mas nakakalungkot nga ang tagpo ng crime scene nang nadiskubri ng mga pulis sa kabilang kwarto ng pamilya Nainggolan ang labi ng mga anak ni Maya at Deparum. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. At isang salaysay nga ng mga kapitbahay ang nakapagturo sa salarin. Ayon nga sa mga kapitbahay, madaling araw nang nakita niya si Haris na nakasakay sa kotse ng mag-asawang biktima. Tinanong umano ng kapitbahay ang lalaki kung saan siya pupunta ng mga oras na iyon. Sumagot naman umano si Haris at sinabing mamimili siya ng mga gulay at karne. Nagtaka naman ang kapitbahay dahil hindi ganong oras namimili si Maya. At dahil nga sa sinabi ng witness, agad na itinuring si Haris na suspect ng mga otoridad. Agad ngang ikinasa ng mga pulis ang manhunt operation laban sa lalaki. At makalipas nga ang 2 araw nang naaresto ng mga pulis si Haris sa isang sanlaan. Isasanla dapat ng lalaki ang alahas ni Maya pero naghinala ang teller ng pawn shop dahil walang dalang kaukulang papeles ng alahas ang lalaki. Na-recover naman ng mga pulis ang kotse ng mga biktima sa isang parking lot. At pagdating nga sa police station, inamin nga ni Haris na siya ang pumatay sa buong pamilya na nagpakain sa kanya at nagbigay ng matutuluyan. At ayon nga kay Haris, sawa na siyang ituring na basura kahit na marami naman siyang ginawang trabaho sa mag-asawang biktima. Pero sa huli, kinasuhan pa din si Haris ng 4 na bilang ng murder at 5 bilang ng kasong pagnanakaw. Ang suspect nga ay kinulong habang gumugulong ang investigasyon ng kaso. Sa mga larawan nga, makikita si Haris na nagsagawa ng reenactment ng krimen. At February 2019, nang ginanap ang trial ni Haris sa korte. At base nga sa mga ebidensya at salaysay ng mga witness, napatunayan si Haris na guilty sa pagpatay sa pamilya Nainggolan. At para nga sa pagpatay ni Haris sa 4 niyang mga kamag-anak, hinatulan ang sospek ng bitay sa Indonesia. Agad namang umapila si Haris sa hatol sa kanya, subalit tinanggihan ng korte ang kanyang apila. Sa ngayon ay wala pa ngang lumalabas na balita kung naisagawa na ba ang hatol na bitay kay Haris o hindi pa. Ikaw, nakaka-relate ka ba sa kwento ng mga biktima sa storyang ito? May mga tao bang nang abuso sa iyong kabaitan at kalaunan ikaw ay naloko? O meron ka bang kamag-anak na iyong tinulungan o kakilala na kinupkop at sa huli ito ay naging sakit ng iyong ulo? Sa pangalawang kwento naman, tunghayan natin ang nangyari sa pamilya Komarudin na mula naman sa East Java, Indonesia. Sa pagkakataon nga na ito, ang suspect sa nangyaring krimen ay malipit pa sa isa sa mga biktima. At ang mas nakakalungkot, ang naging motibo ng krimen ay dahil lamang hindi pinautang ng isa sa mga biktima ang nasabing suspect. Isang bahay nga sa Kediri, East Java ang naging simbolo ng takot sa isang komunidad. Dahil sa 4 na miyembro ng pamilya na ito, isa lamang ang natirang buhay. Ang padre de pamilya ay kinilalang si Agus Komarudin, 38 years old. Ang kanyang misis naman ay nakilala bilang si Christina, 34 years old. Parehong guro nga ang mag-asawa.
Mayroon silang 2 anak na lalaki at ito ay sina Christian at Samuel na parehong mga minor de edad. At base nga sa mga kapitbahay na mag-asawa, ang pamilya ay mababait, disiplinado at mapagbigay. Sila ang nilalapitan ng kanilang mga kapitbahay na kailangan ng tulong. Bukod doon, kilala din silang relihiyoso. Marami nga ang humahanga sa pamilya na ito dahil sila ay buo at masaya. Ayon pa sa mga estudyante na mag-asawa, magaling silang mga guro. At taong 2019 na naging civil servant teacher na si Christina. Taong 2023 naman nang napromote din si Agus at naging isang department head sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo. At December 3, 2024, nang sinabihan nga si Agus ng kanilang principal tungkol sa isang event at seminar na kanilang dapat daluhan. Nagsabi naman si Agus na siya ay dadalo sa nasabing event. Pero December 4, 2024, laking pagtataka ng mga kapwa-guro ni Agus na hindi dumalo sa event ang lalaki. Sinubukan nila itong tawagan pero hindi sumasagot si Agus. Matapos nga ang seminar, nagdesisyon ang kapwa-guro ni Agus na puntahan ang bahay ng lalaki. Kumatok ang mga teacher sa bahay pero walang sumasagot. Nang napansin nga nila na bukas ang pintuan, nagdesisyon na ang mga teacher na pasukin ang loob ng bahay. At sa bandang kusina ng bahay, natagpuan ng mga teacher ang asawa ni Agus na si Katrina. Subalit nagtaka sila bakit natutulog ito sa sahig ng bahay. At nang lapitan na nga ng mga teacher si Katrina, dito na tumambad sa kanila na ang babae ay binawian na ng buhay. Takot na takot nga ang mga guro dahil sa dami ng dugo sa labi ni Katrina. Hindi nga na nila nalibot pa ang buong bahay at agad silang tumawag ng mga pulis. At pagdating nga ng mga pulis sa crime scene, hinalugog nila ang buong bahay. At sa isang kwarto nga natagpuan nila si Agus na wala na din buhay. Sa kabilang kwarto naman ng bahay, natagpuan ng mga otoridad ang panganay na anak na mag-asawa na si Christian. At tulad nga ng kanyang mga magulang, wala na din itong buhay. Subalit sa isa pang kwarto nakita ng mga pulis ang bunsong anak na mag-asawa na si Samuel. Sinuri nila ito at may sugat sa ulo ang bata pero siya ay humihinga. Kaya naman dinala si Samuel sa pinakamalapit na ospital kung saan siya ginamot. Ang mga labi nga ni na Agus, Christina at Christian ay sumailalim sa autopsy. At kalaunan nga, isang matigas na bagay ang napag-alaman na pinokpok sa mga biktima kaya sila binawian ng buhay. Pero pinakamatinding ngang pinsala ang tinamo ni Christina dahil halos hindi na ito makilala dami ng mga pinsala niyang tinamo. Nung una, pagnanakaw nga ang naging motibo sa krimen na hinala ng mga otoridad. Sapagkat nawawala ang cellphone at iba pang mahalagang bagay ng pamilya. Pero nagtaka ang mga pulis na wala namang pintuan o bintana na persahang binuksan. Pero nawawala ang kotseng pagmamay-ari na mag-asawa. Ayon nga sa mga kapitbahay, gabi bago natuklasan ang mga labi, karinig sila ng komisyon sa loob ng bahay. Isang kapitbahay naman ang nakakita sa kapatid ni Christina na si Yusak Koyo Otomo, 31 years old na nanggaling sa bahay ng mga biktima. Kinausap nga ng kapitbahay si Yusak at nakwento ng lalaki na mangungutang dapat siya sa kanyang ate pero hindi siya napagbigyan ni Christina. Marami nga ang nalungkot sa pagkawala ng pamilya na tinitingala sa kanilang komunidad. At nabigyan linaw nga ang lahat ng nagising at naging maigi ang kalagayan ng sole survivor mula sa krimen na si Samuel. At ayon nga sa bata, nakatulog siya nang paluin siya ng kanyang tito sa ulo na si Yusak. Mula nga noon, wala na umanong maalala si Samuel sa mga sunod na nangyari. Dahil dito, sigurado na nga ang mga pulis na si Yusak ang suspect sa nangyaring krimen. Ginamit nga ng mga pulis ang kanilang intel para matrace ang mga ninakaw na cellphone ni Angus kay Christina. At December 6, 2024, nang natunto ng mga pulis kung nasaan ang lalaki.
at ang binata ay nagtatago sa isang maliit na upa-upahan. Nanlaban nga si Yusak sa mga otoridad kaya kinailangan ng mga pulis na barilin siya sa paa para nga siya ay mahuli. At dinala nga din siya sa ospital matapos ang kumusyon. Nang umigi na ang kanyang kalagayan, dinala siya sa police station para sa isang interogasyon. Hindi naman na itinanggi pa ng sospek ang ginawa niyang krimen. At ayon nga kay Yusak, masama ang kanyang loob dahil hindi siya nagawang pautangin ng kanyang ate Christina. Sinabi pa ng lalaki na matagal na siyang galit sa kanyang kapatid dahil hindi umano pumayag si Christina na muling magpakasal ang kanilang ama na matagal ng byudo. Ayon pa sa lalaki, madaling araw nga nang pumasok siya sa bahay ng pamilya ng kanyang kapatid, dala ang isang martilyo. Madali daw siyang nakapasok sa bahay dahil alam niya ang tamang daan sa loob nito. Mahimbing nga daw ang tulog ng kanyang ate at bayaw nang bigla niyang pinukpok ng mga martilyo ang mag-asawa. Nagawa pa nga umano ni Christina na lumabas ng kwarto para iligtas sina Christian at Samuel pero hindi nagtagumpay ang biktima. At ayon nga kay Yusak, nakita ng kanyang pamangkin na si Christian ang pagpatay nga sa kanyang ate, pinatay niya na rin ang bata. Sunod ay pinasok nga ni Yusak ang kwarto ng takot na takot noon na si Samuel. Naawa daw ang sospek sa kanyang pamangkin, kaya isang matigas na kahoy lamang ang pinalo niya sa ulo ng bata. Sapat lamang para mawala ng malay ang bata at makatulog. Pag-amin nga ni Yusak, hindi kaya ng kanyang puso na patayin ang kanyang pamangkin. Pero sa huli, 3 bilang ng murder at theft ang ikinaso kay Yusak. Hindi naman na-recover ng mga pulis ang nawawalang sasakyan ng mag-asawa. At napag-alaman na dati na palang may kaso ng pagnanakaw si Yusak pero nakalaya din matapos ang ilang taon. At August 2025 nang lumabas nga ang final na hatol kay Yusak. At para nga sa pagpatay niya sa kanyang kapatid na si Christina, sa kanyang bayaw at pamangkin, hatol na bitay ang ibinigay sa sospek. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang iyong ilalagay? Naranasan mo na bang magtiwala sa iyong mahal sa buhay o kakilala pero sa huli ikaw ay niloko at tila ba inaabuso? O meron ka rin bang taong natulungan pero sa huli ito ay naging sakit ng iyong ulo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!